Hello, good evening, everyone. Welcome to our bedtime devotional. So, today is Wednesday, January 22, 2025. Ug karon ika-day 358 sa ato ang devotional. So, ang atong topic is about self-control matters. So, ang word na sa 1 Peter chapter 1 verse 13 nga nag-ingon, so prepare your minds for service and have self-control. All your hope should be for the gift of grace that will be yours when Christ Jesus is shown to you. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. We acknowledge your presence, Lord, at this moment, Lord God. We are nothing without you, Lord God. Help us, Lord God, cleanse our hearts, prepare our minds and our hearts, Lord God, to receive your word. Speak to us, Lord, and open our hearts and our minds, Lord God, for your message, Lord God. Ibutang kini, Lord God, sa mga kasing-kasing. Dili na mo ni malimtan, ug amo ning puy-an ni imong pulong nga may maghatag ka namo og pagtubo, amo mature kami, Lord God, sa among pagtuo diha kanimo. Lord, salamat sa imong pag-uban kanamo gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Ang tanan dungog himaya ang mga pagdayeg kanimo lamang amahan, ikaw magahatag, Lord God, sa among mga kinahanglan sa kaalam, Lord God, ug sa pagsabot ini mensahe nga ipadayag karong gabion. Laygon ka, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Learning how to control yourself is an important part of growing up. So the more you learn about self-control, the better. Self-control will help you at home, at school, and at church, or at work. That's why for kids, parents and teachers are happy to talk about the rewards of good self-control. And that's why you should be excited about learning how important it is to look before you leap, not after. So sometimes the best way to control yourself is to slow yourself down. Then you can think about the things you're about to do before you do them. So karong gabi una ang ato ang God is speaking to us about self-control. So this self-control is one of the fruit of the Spirit, fruit of the Holy Spirit. So when we are mature, when we grow, kung sa paano pa, ang ato ang level of our faith, mas ni deeper ang ato ang faith diya sa Ginoo, o mas ni grow ta. In short, mas nag-mature ta sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. So mas makakontrol na ta sa ato ang self. So sa ato ang self-control it includes those ato ang mga needs, our fleshly needs. So, ingon pa nga, if we cannot control our appetite, we cannot control our time, and we cannot control also our lives. So, self-control matters. Kaya dinhi may balaan kung mature na ta diha sa itong pagtuo, o mao kini ang usa ka evidence nga ang Ginoo nagkuan gyud sa ato, naghari gyud sa ato ang kinabuhi, because we can control ourselves. So sa mga bata mag-edad or mga bata diha sa pagtuo, so pareharan na sila og kuan, kay dili sila makahandle sa emotions. So mo na nga we need to teach them, so especially atong mga kabataan, on how to control themselves. So usahay dili kita makahimo niani nga totally nga makontrol na to ato ang self. We can do it
with the help of God. So every time, so morning nga, kung naagyo tayo pagkabuhaton, to change ourselves or to change our mind and our hearts, kana we need the power of God. So that is in us. So og ang Ginoo, God honors our choice. God honors our freedom to choose. So mao gyud na nga kinahanglan ta mo decide. Lord, I decide to follow you, to follow Jesus. I decide to believe in Jesus and accept Jesus as my Lord and my Savior. O from that moment on, that is initial obedience. O from that moment on, so diha mag-start ang ato ang journey of our faith. So ang ato ang faith, ginatest ni siya if it is genuine, meaning it is tinuod ba, or basig kutob rata sa istorya. So mao ni nga our daily lives is our evidence of our faith. So faith without works is dead. So dili pud mag-una ang works, because magay na nga mag-una gid ang pagtuo. We cannot please God if we don't have faith in God. So magsugod na siya sa mga tao nga ipadala sa Ginoo para isangyaw ang maayong balita, ang gospel of Jesus Christ. So karong gabi na atong gisgutan ang Ginoo nagtudlo kanato to control ourselves, that God can give us control. So God can help us to control ourselves, but that if we just decide to ask God to help us, kay dili man mo interfere ang Ginoo kung wala ta mangayo sa iyang tabang, o wala ta mi surrender sa iyang kabubuton, So mao ni nga ang atong pagtuo sa Ginoo ginatestingan matag adlaw. So mao ni siya ang atong ongoing obedience. Kinahanglan nga magmalig-on ta. Kinahanglan nga magmalahutay ta. Kay kaning ato ang pagtuo kang Kristo, dili ini siya kung kinsay taas mo ampo, kinsay taas mo fasting, kinsay sigira og kinabali nga pirmi na sa simbahan. So wala ko nagkuan na naong kana nga mga buhat, but it's part of our growth. But what God needs to us is our heart. It's the condition of our heart. So morning ang Ginoo ang Ginoo ang iyang gikinahanglan is ang ato ang heart. So nay kuan nga obedience is better than sacrifice, because when we obey God, so it is our heart that God will reveal to us. So ang ato ang kasing-kasing mo ni ang i-reveal through our obedience. So our obedience matters, really matters. So sa ato ang pagtuo, dili gid ta mo mature sa ato ang faith diha sa Ginoo kung wala ta nag-obey diha sa Ginoo. Kay mao na siya ang sukdanan. So maski sige patag basa og Biblia cover from cover to cover, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, but without applying the word of God, without obeying God, so baliwala ra gyapon ang tanan. So ingon kani sa Ecclesiastes, kung basahon nimo na siya ang Ecclesiastes, so there's a time for everything. So a time to be happy, a time to be sad, a time to mourn, and a time to give birth, to a time to daghan mga panahon. Adunay panahon nga sa mga bata, adunay panahon nga magduwa, adunay panahon nga mag-study. So mao kini nga adunay panahon sa paglipay, adunay pay panahon nga mag-uol. So kining tanan adunay rason ang Ginoo. So ginaalaw sa Ginoo
nga maka-experience ta. So, kung sa atong na-experience karon to grow us, to build our character into Christ likeness, to help us grow in our faith, to be mature in our faith nga maski unsa pa man ang mga trials, challenges nga moabot ka nato, magmalaho tayon ta kay ang pagtuo nato kang Kristo dili ni pa kuan na kinsay nag-una kun dili palaho tayay kay katong nauna maulahi, katong naulahi may nauna. So mao kini nga sa ato ang kaning self-control. So the more you learn about self-control, the better. So self-control. So tanan natong mga pagabuhaton adunay gyud control. Including self-control. So mao ni nga if we can control ourselves, our kanang balaod sa atong kaugalingon, especially our appetite. So appetite sa pagkaon, appetite sa mga ubang mga butang, sa pagdula, unsa pa na nga mga kuan, dili lamang sa ato ang flesh nga mga wants or needs. So if you can control it, then with the help of God, so mao kini nga tanan natong pagabuhaton mahimutang successful. So God will give us success. So una good is ang kani last maning self-control kay the fruit of the Holy Spirit is love gid ang una because love covers all. So love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So kung naa ka ani nga mga kinaiya, mas maayo labi na nga anaa na kadiha sa Ginoo. So kung ana na ta sa Ginoo, pagatudloan gyud ta ni ani kay ang pag-control sa ato ang self especially nga it's against our will. So it's against our will. So mao na nga makahimo ta ni ani pinaagi sa tabang gyud sa Ginoo because our help comes from God. So it is all by the grace of God. So God is telling us today before we sleep, kung wala pa taaning self-control, so kung mawad-an patag control sa ato ang self, especially ang ato ang temper. So mao gina ang pinakakuan gyud is our temper nga kuan. So ako ang kuan is I'm still struggling with self-control about temper na masuko dayon miski wa especially sa mga anak kay usay natay mga kuan ba nag-ingon nga may pinagdaanan usahay makuan. So mao ni nga ang tabang gayud sa Ginoo dili gyud nato na kuanon walaon because dili ta makahimo pagsunod sa Ginoo, dili ta makahimo pagbuhat sa mga butang nga sa Ginoo kung wala ang iyang tabang. So it includes our self-control. So dili ta muundang pagduol sa Ginoo ug atong kanunay nga i-surrender ato ang kinabuhi sa Ginoo because ang Ginoo adunay maayong plano sa ato ang kinabuhi ug ang Ginoo nag-una na daan. So we make plans but God's purpose will prevail. So atong commit our plans, our work to God, and He will give us success. So whatever we do right now, whatever we think, we plan, we give it to God. We commit it to God, provided that it is in line with the will of God. Tungod kay adunay tayong mga plans nga dili in line sa will ni God,
usahay dili na siya i-prosper. Usahay i-allow sa Ginoo, but there's always a consequence. So mo kini nga we should live with the word of God. We should live we should have the word of God as our standard of living. So on how we should live on earth, so we should we should atong i-consulta kung sa ang giingon sa pulong sa Ginoo. So every day we surrender ourselves, every day we repent for our sins. So we try to maningkamot. So maningkamot ta pagsunod sa Ginoo o makahimo lamang ta niini with the help of God. By the grace of God through Jesus Christ, we are made righteous. Tungod sa ato ang pagtuo. Ug ato kining patak-on pa ang atong pagtuo diha sa Ginoo. So kining tanan, grasya sa Ginoo. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, thank you, Lord God, for your message. Thank you, Lord God, for your word about self-control. Help us, Lord, to control ourselves. Especially those mga kinaiya, Lord God, nga nag-struggle pa mi, Lord God, especially kining temper. Especially, Lord God, sa kanang makaayo, Lord God, sa ibang tao. Lord, help us, Lord, to fulfill your purpose sa amuang kinabuhi. Help us, Lord God, because we are nothing without you, Lord God. Lord, I pray, Lord God, sa mga naminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo, nga mao'y magatisok ni ini sa ilahang kasing-kasing, nga makahimo lamang kami ni ini pagsunod kanimo, pinaagi sa imuhang grasya, sa imuhang gugma, Lord God. Wala kami maikapanghambog tungod kay ang tanan, Lord God, nga among naangkon tungod kana sa imuhang grasya, imong gibubo, imong kaluoy, Lord God, kanamo. Dalaygon ka, Lord, dahang salamat, Lord God. Ikaw ang Ginoo nga mao'y magapatubo, magapalambo, Lord God, sa matag usa nga mituo og mituman sa imong kabubuton ug sa imong mga kasubuan. Lord, salamat sa imong pag-uban kanamo. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mao'y tabon sa imo ang precious blood samtang kami mga tulog karong gabion. Protektahay kami kanunay, Lord God. Tagay kami, Lord God, sa kalinaw sa amo ang kinabuhi. Tagay kami, Lord God, sa kalipay na tanang plano, Lord God, imong panalangin, Lord God. Imo kaming tagaan, Lord God, ug mayong pamulong. Salamat, Lord. Ang tanang dungog himaya ug mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga nasa langit. Kining tanan, Lord, among giampo ug gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, may gabi. Good night, God bless, and see you tomorrow. Bye.